Ito yung masinubo niya. Hindi pa natin. Kabilang side. Nagpe-prepare nga ako ngayon ng aking iihawin na dalawang tulingan na nung tawag nyo dito sa isda na to sa mga viewer ko dyan, sa mga nakakaalam, kasi ang tingin ko parang tambakol o parang tulingan to. Lalagyan natin ng asin para malinamnam siya pag inihaw na natin. Prepare lang muna natin to, lalagyan ng asin. Medyo madilim dito sa aking area, so, nasa loob ako ng kusina. Lulutuin ko naman to sa labas. Ayan. Pagkatapos ko lagyan ng asin, so dadalhin ko na sa labas. Yan, dadala ko na sa labas. Kasi nandun yung aking dinidingas na uling. Umuusok-usok pa. Piniprepare ko pa yan. Padingas muna tayo. Tapos, ang gagawin ko dito ay dalawang tulingan. i-blower ko to para mabilis magdingas. Ayan o, i-blower ko na siya. Para hindi na tayo mag-antay ng matagal na oras magpa-dingas. Imbis na magpaypay tayo, blower gagamitin natin. Pero nasa malamig lang yan na hangin. Diba? Ganun lang kabilis magdingas. Wala pang 2 minuto, nadingas na siya. Sasalang na natin. Kaya ko ito nilagyan ng foil dahil ang ating ihawan ay makalawang na. Baka makain natin yung kalawang, kaya pinatong ko na lang siya sa foil. Hindi ko na binalot kasi pag babalot natin parang ang labas nito parang sinaing na tulingan, kaya hindi ko binalot dyan. Ayan o, nakadikit pa siya. Yung maya maya yan, pagbaliktad titingnan natin kung dumikit pa rin. Ayan o, pag tumagal siya ng konti or tumagal siya ng mga 5 minutes or 10 minutes, hindi na yan siya didikit sa foil. Pero yung paggamit natin ng foil ay open lang siya para inihaw pa rin ang lasa niya. Kasi kung ibabalot natin to, ay magmumukhang sinaing na isda to. Kaya ganyan lang ginawa ko para may singaw. At napakasarap nito pagka ganitong pagluto. Semi-steam lang din to. Hindi masusunog yung isda. So ayun o, luto na nga to. Ayan, may dikit pa nga konti dahil hindi pa siya malamig. Tikimin time na. Ito yung masinubo niya. Hindi pa natin. Kabilang side.